pamararata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Ang ating pumpunong tagapagdiwang sa banal na misang ito ay ang Assistant Parish Priest of Quiapo Church, Reverendo Padre Douglas Badong. Magsitayo po ang lahat para sa pasimula ng ating pagdiriwang. In Christ the Lord.
Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos ang itaas mo, anong sa lupa ay kapayapaan. Pinupuli ka, ipinagdarako, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin sa ilang langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, tunay ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na Diyos ng mga satan, nagsalimutan, tanggapin mo, ikariligan, ikaw na nanunugtog sa parang ng mga sa amin. Kung nakakapagpalang, Panginoon, Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa kalahati ang mga. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon ay isang pagdiriwang ng liwanag. Ipinahahayag ni Propeta Isaías na sa pagpapakita ng Panginoon ay mapupuspos ng liwanag ang buhay ng mga tao, lalo na ang mga nasasadlak sa dilim. Mapawi sana ang lambong na bumabalot sa ating buhay ng liwanag ni Kristo. Pakinggan po natin ang mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagin ng Panginoon.
liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa, tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman, niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo, ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating sila, may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ulitin po ng lahat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Tugon, Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. iyaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Tugon, Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya. Mga bansa'y magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Tugon, Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag. Lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Tugon, Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, ang liham na ito ay nagpapahayag ng kadakilaan ng simbahan, ang bagong bayan ng Diyos, ang esposa ng kordero ng Diyos. Ang simbahan ay ang kabuuan ng mga Hudyo at mga hintil na sumasampalataya kay Kristo. Sa kanila ibinubunyag ng Diyos ang kanyang dakilang plano ng kaligtasan para sa sandaigdigan. Patuloy po nating pakinggan ang pagbasa. pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hentil, tulad ng mga Hudyo,
ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatarapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanila ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po? Kaya pa? Sabihin niyo nga po sa sarili niyo, kaya ko pa. Bagamat sa amin po sa Quiapo ay ang isang pamamaraan namin ng pagbati, no, kapag nandyan ang Poong Jesus Nazareno, ay sumisigaw po kami ng Viva Poong Jesus Nazareno. Pero dahil medyo iniiwasan muna natin yung pagtalsik ng laway at mahirap din sumigaw kapag naka-face mask at naka-face shield, kaya pwede po bang palakpakan muna natin ang Poong Jesus Nazareno.
Bire mo, nakalagpas tayo ng isang taon. Nagsimula nung March, ngayon ay nasa ika-10 buwan na yung atin pong dinadanas na epekto ng pandemya, na epekto ng COVID. Pero salamat sa Diyos dahil buhay pa tayo. At habang buhay tayo, laging nandyan yung pagkakataon para mas maramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Huwag natin iisipin na tayo po ay pinaparusahan, tayo po ay pinababayaan ng Diyos dahil may virus o may COVID. Hindi ito kagustuhan ng Diyos at ayaw niya tayong naghihirap, ayaw niya na tayo po ay nasasaktan dahil yung iba po sa atin ay nawalan ng mahal sa buhay sa panahon ng pandemya, pero nararamdaman niya ang ating kalungkutan, nararamdaman niya ang ating pong paghihinagpis. Kaya nga ngayong taong ito, 2021, wala mang prosesyon, pero tuloy ang selebrasyon dahil lalo tigit kailangan natin matanggap, kailangan natin marinig yung mensahe na magmumula mismo sa Poong Jesus Nazareno na magpapalakas sa atin na kaya natin to. Kaya nga yung tema natin na pinagninilayan, ang sabi po, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Sabihin nyo nga yung katabi ninyo, huwag kang matakot ha. Sige, mukhang takot kayo talaga no? May virus Gaya magalala, pinaswab test namin yung mga ihos namin, no? Na magbabantay, kaya medyo ilang araw ba yan ligtas pag nakaswab. Pero siyempre, nandoon yung pag sinabing, huwag kang yung matakot, no? Hindi ibig sabihin talagang, hindi ako matatakot, lalabas na lang ako. Hindi ako matatakot. Iba yung hindi tayo natatakot, dala-dala yung pananampalataya, doon sa hindi tayo natatakot at paiiralin natin yung katigasan ng ulo natin. Magkaiba po yun. Hindi tayo natatakot, pero sinasabayan natin ito ng iba yung disiplina, iba yung pag-iingat. Kaya nga, dito po sa inyo, no? Dito sa San Jose, dito sa diocese po ninyo, talagang ligtas na. No? At nawa, no, sa pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno, dito po sa inyong bayan ay talagang magpaulan ng biyaya, no, magpaulan ng maraming grasya para nang sa ganon ay mas maramdaman ng marami na talagang naririyan ang Diyos. Amen? Sa loob ng 9 na buwan o 10 buwan, maraming naghahanap sa Diyos. Kasi yung literal po, mahalaga kasi sa deboto, no, yung mga nagpupunta sa Quiapo, yung mahawakan, malapitan, yung Nazareno, pero affected ng pandemya, nakatago, no, pero yung mga tao, kahit nakatago ang Nazareno, kahit hindi nakikita, pupunta pa rin ng simbahan para ibulong o isigaw yung kanilang mga panalangin. Kahit nakatago. O ibig sabihin, maraming naghahanap sa Diyos. Pero ngayon, pinapaunawa sa atin ng ating pagdiriwang, hindi naman talaga mahirap makita ang Diyos. At kahit kailan, hindi naman talaga nagtago ang Diyos. Ngayon nga, di ba? Siya pa yung lumabas. Hindi nyo na kinakailangan pumunta ng Quiapo. Nandito na. Siya na yung pupunta sa atin para lang iparamdam sa atin at sabihin na huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Na malalampasan natin ito. Pero pag nilayan po muna natin, no, yung ating pong pagbasa, may dalawang uri o may dalawang grupo na naghahanap sa Diyos. Naghahanap kay Kristo. Yung isang grupo, yung grupo ng mga pantas. Pag sinabi pong mga pantas, ito po yung mga matatalino na nakakabasa ng galaw ng kalikasan,
nakakabasa ng pag lumitaw ang bituin, lumitaw ang buwan, nalalaman nila kung ano ang ipinapahiwatig nito sa atin. Ganun sila katalino. Sabi natin, meron din kaya kasi nakakapaglakbay sila ng malayo So, meron silang kakayanan. Pero kahit gaano sila katalino, may kulang. Mayroon, yung kahit gaano kataas yung naabot ng kanilang kaalaman, pero mo, lumagpas na sa planeta, between na mga planeta, iba't ibang planeta na, pero may kulang pa rin. At yun yung hinahanap nila. Yung isang grupo naman, yung grupo nitong ni Herodes, naghahanap din. Pero mo, sa sarili niyang bayan, doon na ipinanganak sa nasasakupan niya Nasaan ba yan? So yung isa, naghahanap para sumamba, para magbigay ng pagpupugay, para makumpleto yung kanilang, yung sense of fulfillment ng kanilang pagiging sila ng mga pantas, hinahanap nila yung kukumpleto sa kanila. Samantalang yung isang grupo, yung grupo ni Herodes, hinahanap yung bata, hinahanap yung isinilang, hindi para sumamba, kundi para, sabi nga po, nung last Sunday, ipinapatay niya yung lahat ng bata kasi threat para sa kanyang posisyon. Hindi po pwedeng may isa pang hari. Kaya bata pa lang, adlangan na natin. Hindi pwede, ako lang ang hari. Hindi pwedeng mawalan ako ng posisyon. So ito yung mga naghahanap sa isinilang na magiging hari. So paano ba tayo? Nasaan ba tayo dito? Tayo din, maraming naghahanap sa Diyos. Marami yung nakaranas ng depression, kasi pakiramdam nila, walang Diyos. Pakiramdam nila, wala silang kasama. Pakiramdam nila, nag-iisa sila. Pakiramdam nila, wala ng pag-asa. Pero hindi. Sabi ko nga kanina, hindi mahirap makita ang Diyos. Kung gusto mo siyang makita, magpapakita siya sa iyo. Problema lang minsan, kahit magpakita na, ayaw natin. Kasi ayaw nga natin kilalanin yung kanyang pagiging hari. Kasi kakumpetensya pala ito Kaya nga, nahihirapan tayo na makatuklas ng tamang solusyon dito sa pandemyang ito dahil hindi natin ma-acknowledge na Diyos lang ang makagagawa ng solusyon sa problema natin. Habang inilalayo natin yung ating sarili sa kapangyarihan ng Diyos, lalong bumibigat, lumalala ang problema. Kasi ang gusto natin, sa akin yung credit. Dapat ako makaisip ng solusyon. Kaya minsan, ang dami ng solusyon, maraming magagandang solusyon, ayaw tanggapin kasi hindi pwede. Dapat sa atin manggaling yung credit. Sa atin dapat manggaling yung solusyon para tayo ang pupurihin. Wow! Dahil sa inyo, nailigtas mo kami. Habang pinatatagal natin yan, lalong dumadami. Pero habang dumadami rin naman, yung mga tao na nakakakita sa Diyos at sinasabing, wala talaga. Hindi natin maaasahan ng ibang tao. Tanging sa Diyos lang tayo kakapit. Tanging sa Nazareno lang tayo kakapit. At binibigay natin ng lahat ng papuri, pasasalamat na nailigtas. Dito sa inyong bayan, marami nang ligtas. At salamat sa Nazareno. Salamat sa mga taong nakakakita at kumikilala sa Kanya. Pero sabi ko nga po, magandang mapagnilayan
nasaan ba tayo sa puntong ito ng ating buhay. Siya lang po ang kukumpleto sa atin. Kahit ano pang profession mo, kahit gaano ka kagaling, doktor, lawyer, politician, kahit pari, kapag hindi natin hinanap ang Diyos, pag hindi natin kinilala ang Diyos, walang sense of fulfillment sa ating mga profession. Sa mga debotong naririto, no? Kahit anong pagdidibosyon ang gawin ninyo, wala yung sense of happiness and fulfillment kapag ang tingin mo lang dyan yung imahin na nalulungkot ka. Maraming nalulungkot kasi, ay, ngayong 2021, hindi natin mapapasa ng Nazareno. Baka, alam nyo po, baka kasi naiintindihan ng Nazareno, masyado nang mabigat ang pasan natin ngayon. Kaya ayaw niya nang makadagdag pa muna. Ayaw niya na munang magpapasan. Mga deboto, lungkot na lungkot kasi kailangan pasanin ko May pinapasan ka na. Okay na yan. Saka na. Marami nalulungkot kasi pakiramdam nila, ang layo-layo ng Diyos sa atin kasi kailangan hinahawakan, hinahalikan. Kailangan lawakan ng pangunawa, hindi pa muna pwede. Hindi mo siya mahahawakan, pero hayaan mo hawakan ng Nazareno ang puso mo. Kasi meron tayong hamon na dapat gawin. Sino po ang nakakakita sa Poong Jesus Nazareno? Pumalakpak nga po. Ang sabi sa unang pagbasa, yung hamon ay magliwanag. Sabi doon, magliwanag ka, Jerusalem. At hindi ka na mamumuhay sa kadiliman. Magliliwanag ka. So yung hamon din sa atin, sana makita natin ang Diyos higit pa doon sa imahin. Makita at maramdaman natin, totoong nandyan ang Diyos. At kayo po na mga naririto na nakakita sa Poong Jesus Nazareno ay hinahamon na maging liwanag. Marami kayong, at least yung mga kakilala nyo, ka-Facebook friend nyo, ka-Instagram nyo, kayo ang magsisilbing liwanag sa kanila. Kayo nga ang magsasabi sa mga tao pag uwi ninyo, nandun yung Nazareno. Para mabuhayan din sila ng loob. At alam nyo, pag ginawa nyo yan, magkakaroon kayo ng yung kaligayahan na hindi nyo ma-explain. Bakit? Kasi ang sabi sa ikalawang pagbasa, yan ay kaloob ng Diyos sa inyo. Yun na lang, biyaya Yung nandito ka na nga lang, may biyaya ka nang natanggap. Pero yung biyaya na yan, ay hindi sinasarili. Yung biyaya na yan, ibinabahagi. May pag-asa tayo, ha? May pag-asa tayo. Andiyan ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Mula dun sa pagsilang, mula dun sa bilin, mula sa pagiging sanggol, piriin nyo yung lalakbayin din niya. Di ba? Yung lalakbayin niya hanggang pasanin niya yung krus na yan. Ganun yung magiging proseso para lang masabi na sasamahan ko kayo kahit sa paghihirap. Hanggang malampasan natin ito at sama-sama din tayong babangon. At ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagmamahal at grasya na binibigay sa atin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos,
Panginoong nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inaasam nating magpakita sa atin ng Panginoon, puno ng pananabik na siya ay ating makatagpo, ay mabigyan ng ating mga handog. Ating sabihin, O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ng lahat. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang tulungan nila ang lahat na maipamalas ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang magandang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang matularan nila ang mga pantas na masugid na naghahanap sa dakilang haring siyang magdadala ng kaayusan sa ating bayan at ng tuluyang makaahon sa hirap na dala ng COVID-19 pandemic, manalangin tayo sa Panginoon. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kababayang tumulong sa mga dinapuan ng sakit na COVID-19 sa ating mga pagamutan, upang gantimpalaan sila ng Diyos sa kanilang pagsisikap na makita ng mga nagkasakit ang poong may kapal sa kanilang paggaling o sa kanilang pagpanaw. Manalangin tayo sa Panginoon. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong naghahanap sa Diyos sa kanilang buhay, lalo na sa Pilipinas, sa pananariwa ng pananampalatayang Kristiyanong dumating sa ating bayan, may 500 taon na ang nakalilipas upang makatagpo nila ang poong may kapal at mapaghandugan siya ng kanilang mga piling regalo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon upang ating kilalanin si Jesus na ating Hari, Pari at Manunubos na magliligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Isama din natin ang mga kahilingan ng mga nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo pong lahat. Mangyaring ialay po natin ang ating sobrang nakuha sa entrance gate dito sa basket sa harapan. Pumila lamang po tayo ng maayos at sundin ang physical distancing. Atin pong aawitin ang awit sa pag-aalay. Handog namin sa iyo, ang Pinoy.
ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo ng paharap. Katulad ko ay uyak ng insenso, umaakit sa kalangitan. Handog langit sa iyo, Ama, ang tinapalatalang narito. Handog ng mayang umaasa sa sapat na pahawak sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin, minarapat mong sa pagkatao na may magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa Santo, 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 ang iyong Diyos na makapangyarihan, napupuro ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaisa ni Francisco, ang aming Santo Papa, si Roberto, ang aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni Apo San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiupo po ang lahat at ating Act of Spiritual Communion. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Inibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka, Espiritu, sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ikaw ang aking kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ito ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, aking isang talong nakikilala. Kapag nakataman ang dusa, mga mo, tinatawagan ko, sana'y mawag mo. Kristo, Kristo, tulad parang pag-ibig na dulot mo. Bakit kaya mundo ngayon'y nagugulong? Ano naman kami tulungan mo. Kristo, Kristo, oh Kristo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mo ang aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa pagsisiyam sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pagsisisi sa kasalanan. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan kong manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami, nangangayo Papa, at nagsisisi ng taos puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yung di mahahalagang biyaya ng pagtubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis. Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo, ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan mo ng pagpapasan ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos sa sala, ako at ang sangkatauhan. Pakabanalin mo, Panginoon ko, ang aming pagnanais at ipatanggap mo sa amin ang iyong biyaya.
maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, kalinis-linisang Berheng Maria, siya nawa. Panalangin ng nobena. Alalahanin mo ang kalungkot-lungkot na pagkakasalubong ni Jesus sa kanyang kabanal-banalang ina. Dili-dilihin mo ang pagmamahal ng kaibig-ibig na puso ni Jesus sa harap ni Maria at sa gitna ng walang kahambing na pagdurusa ng puso ni Maria sa pagkakita kay Jesus. Kami nagkasala, O Jesus ko, at sa aming mga sala ay karapat-dapat kami sa parusang walang hanggan, na dahil sa wala mong katapusang awa sa amin, ay nagpakasakit ka at inihandog mo ang iyong buhay alang-alang sa aming kaligtasan. Siya nawa. Magsitayo po ang lahat para sa dalit sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ulo mong kaibig-ibig ay pinutungan ng tinig, hinampas ka at nilait niyong hudyong malulupit. Tugon. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Mukha mo nasakdal ganday nilurhan at tinampalpat, sinugatang para-para niyong mga palamara. Tugon. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Yang mata mong masintahin, maamo at maawain, tigmak ng luhat hilahil, sa krus ka nang nakabitin. Tugon. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Bibig mong kagalang-galang, pilit na sinilsulan, niyong sukang hinaluan, ng apdong kasuklam-suklam. Tugon. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw, Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Siya na. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nais ko muling ipaalam sa inyo na ang imahen ng Poong Nazareno na nasa ating harapan ay nagmula pa po sa simbahan ng Quiapo. At kasama po niyang dumating ay ang parochial vicar o assistant parish priest ng simbahan sa Quiapo, ang namuno sa ating pagdiriwang, si Reverendo Padre Douglas Badong. Palakpakan po natin siya. Kasama po ring dumating ay ang 5 magigiting na ihos mula rin sa simbahan ng Quiapo at huwag ho kayong mag-alala, kahapon po sila'y nagpa-swab test. No? Negative po silang lahat. Kaya salamat naman. Palakpakan po natin sila. Ang imahin po ng Nuestro Padre Jesus Nazareno na nagaling sa Quiapo ay mananatili po dito sa atin sa katedral hanggang ng 1:00 ng hapon. Pakisabi na lang po sa inyong mga pamilya na taga San Jose lamang. Please, no? Taga San Jose na pwedeng magsimba basta pasok sa health protocol na ibinigay ng ating pamahalaan para po tayo'y mabiyayaan sa presensya ng imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno na galing pa po sa simbahan ng Quiapo. Sa piyesta po ng translasyon ng ating Poong Nazareno, magkakaroon din po tayo ng maraming misa dito sa ating katedral. Meron naman po tayong sariling imahen ng ating Poong Nazareno na nilagay po natin dyan kahapon, kaninang umaga, at pag alis po niyaan, ay ilalagay po uli natin yung ating sariling imahen. Kaya sa piyesta, sa January 9, ang mga misa po ay katulad din ng misa bukas. 5:30 ng umaga, 7, 8:30, at 10 ng umaga. Sa hapon,
4 at 5:30. Ang lahat po ng schedules na ito ay matatagpuan niyo po sa Facebook page ng Katedral ni San Jose. Uulitin ko po, Facebook page, Katedral ni San Jose. Paki-like and follow na lang po at paki-share na rin para mas marami pong makaalam ng mga tagalunsod ng San Jose. Panghuli na lamang po, pinakikiusapan po ang mga deboto ng Poong Nazareno na dito na lamang magsimba sa ating katedral. Yung mga taga San Joseng deboto, dito na lamang po tayo magsimba. At iwasan po muna nating tumungo sa simbahan ng Quiapo. Kasi po, napakaraming tao. No, yun po yung sabi sa akin kanina ni Father Douglas Badong. Sabi niya, hirap na hirap kami doon sa physical distancing. Kasi ang daming tao, kaya po sila ay nagpupunta sa mga probinsya. Dinadala ang replika ng imahe ng Poong Nazareno upang dito na lamang tayo magdiwang ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Maraming salamat po. Merry Christmas uli sa inyo. Happy New Year. At muli po, palakpakan natin ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Mula po sa amin, sa Minor Basilica of the Black Nazarene, sa pamumuno po ni Monsignor Ding, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa komunidad at diocese ng San Jose, dito po sa Katedral, kay Father Getty, Father Red, Father Bong at Rev Eric at sa bumubuo po at mga tumutulong para sa pagdalaw. No? At dahil pinayagan nakiusap po kami kung pwedeng madala po dito at pumayag naman po si Bishop. Kaya maraming salamat po dahil malaking tulong po ito sa aming misyon. No? Lalo pa ngayon na kailangan talaga natin ng kakapitan at kailangan natin iparating yung mensahe ng Poong Nazareno na huwag tayong matakot, nandyan si Kristo. At kakayanin po natin, nalampasan na natin ng 2020, may pag-asa tayong pangahawakan ngayong 2021. Bagamat sa Quiapo, ay wala kaming posisyon, pero hindi yun hadlang para hindi tayo magdiwang. Kaya mas pinalawak, mas pinaraming pagdiriwang. Kaya nga po, salamat Father Getty, dahil meron po dito tinatawag namin na localized celebration ng traslasyon. So dito po ay talagang hindi lang Quiapo ang magsi-celebrate, kundi buong Pilipinas at maging sa ibang bansa, sabay-sabay po na magdiriwang ng kapistahan para talagang mas maramdaman natin na hindi tayo pinagtataguan ng Diyos, kundi kasama natin ang Diyos. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat dito po sa Nueva Ecija. Nawa ang pagdalaw ng Poong Nazareno ay talagang magdulot ng ibayong pagpapala. Kung ano man yung natatanggap namin sa Quiapo na pagpapala dahil kay Kristo sa Poong Nazareno, yun din po nawa ang inyo pong matanggap. Kaya sana po yung mga deboto, pakitulungan po ang katedral sa pag-oorganisa para yung pagdiriwang ay mas maging masaya na kakaiba man, may pagbabago pero hindi nababago yung pagtingin sa atin ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang pagpapala at pag-ibig ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Merry Christmas and Happy New Year po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin,
para mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamahan namin, ipintuho ka namin, para maraming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Mangyaring